Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinimatay ang ilang estudyante ng Besling College of the Philippines sa field trip nito sa Bataan dahil sa ilang oras sa paglalakad matapos magkaaberya sa mga sasakyang bus. Nag-iimbestiga na ang CHED at pinagpapaliwanag ang paaralan lalo't nauwi sa disgrasya ang field trip nito noong 2017. At nakatutok si Oscar Oida. From this to this. Ano sa ba? 7:45. So yun, kanina pa kami nandito. Hindi pa kami ano. Ito yung mga computer engineering. Wala akong load. Tsaka ano, wala kaming bus na nasasakyan. Sa ganito na uwi ang masesa ng field trip ng mga estudyanteng ito ng Besling Colleges of the Philippines na idinao sa Hermosa, Bataan noong January 26. Sa kanilang hiling, itinago namin ang kanilang mga mukha at binago ang kanilang mga boses para protektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Alas 6:30, makaraang matapos ang programa na ginanap sa isang resort noon, nagkaabirya daw ang mga estudyante noong uwian na. Marami raw kasi sa mga bus na sasakyan nila pabalik sa Quezon City, sa ibang barangay pumarada. Kaya marami sa mga estudyante na pilitang maglakad ng ilang kilometro sa madilim na highway. Time check, 9:14 p.m. Nung unay, nagagawa pang magbiro ng mga estudyante sa kanilang sinapit. Tara, Death March. Bataan, Death March. Pero kalaunan, May trabaho pa bukas. ilan sa mga nakakita sa mga estudyante naawa at nag-alok ng tulong at inumin. Isa si Tony, di niya tunay na pangalan sa mga estudyanteng napilitang maglakad patungo sa mga bus na sasakyan pauwi. Sabi nung MC doon na first come first serve, kung sino yung unang makabuo or makapasok sa isang bus na merong 48 na katao is makakalis agad. Ayon kay Tony, tumagal daw ng kulang-kulang 4 na oras ang kanilang paglalakad. Di pa po ako nakakalahati nung 7 p.m. hanggang 8 p.m. Marami na po ako nakitang nahimatay. 3 hanggang 4 na po yung nakita kong kinuha ng mga rescuer para bigyan ng first aid. Isa sa mga muntik umanong himatayin ay si Roy, di niya tunay na pangalan. Nahihirapan na po ako huminga tapos nagdadagawa na po yung paningin ko sa pagod po. Kasi po, ilang oras na po kami naglalakad, pagod na po kami, gutom din po. Buti nilang umano at may mga residenteng nahabag sa kanila. Gladly yung mga resident ng Bataan is nagbibigay sila ng mga tubig, nagpapalabas sila ng mga galon. Then yung iba po is naglalabas ng kaldero, nagbibigay ng ulam. Na-appreciate namin yung kabutihang loob ng mga taga-Bataan. Matinding pag-aalala naman ang naranasan ng ina ng isa sa mga estudyante na itago na lang natin sa pangalang Feli. Madaling araw na raw kasi noon, di pa nakakauwi ang kanyang anak. Dapat 10 p.m. nandito na sila sa bahay, yung pinirmahan namin. Nag-aalala na kami sa kanya. Pagdating niya, sobrang pagod niya, sobrang gutom na gutom. Sa isang pahayag, sinabi ng Commission on Higher Education na masusi nilang iniimbestigahan ang pangyayari. Kaugnay nito, nag-issue na raw ang CHED ng show cause order laban sa paaralan. Sinadya namin ang campus ng Besling College sa Quezon City, pero ayon sa gwardiya, wala raw pasok at walang pwedeng kumausap sa amin. Ang Quezon City LGU na may sakop sa paaralan, sinabing magsasagawa rin ng investigasyon kaugnay sa insidente. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa kontrobersya ang eskwelahan dahil sa field trip. Taong 2017, nauwi sa trahedya ang field trip sa Tanay Rizal ng Besling College of the Philippines Quezon City Campus. Ang isa sa mga bus na sinasakyan ng mga estudyanteng papunta sa kanilang medical and survival training, nawala ng preno sa kurbadang bahagi ng kalsada. Bumangga ito sa steel railings at tumama sa poste ng kuryente. Hindi bababa sa 15 ang nasawi, kabilang ang driver ng bus. Nasa 30 naman ang sugatan. Nangako noon ang eskwelahan na sasagot sa pagpapagamot sa mga sugatan at pagpapalibing sa mga pumanaw. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.